Pasok si Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo para sa taong 2016 ng Forbes magazine. Nakilala raw ang Pangulo dahil sa tila walang takot na pananalita nito. Pero ito rin ang kaparehong katangian ng Pangulo na tingin ng mas maraming Pilipino ngayon ay makakasama sa relasyon natin sa ibang bansa. Base sa pinakabagong survey ng SWS o Social Weather Stations. Kasalukuyang nasa Singapore ngayon ang Pangulo para sa isang state visit. Live mula sa Singapore, may report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica, halos kakatapos lang ng pulong ni Pangulong Duterte at ng Singaporean leaders kung saan kabilang sa mga napag-usapan ang sinasabing mutual areas of cooperation at kabilang dyan ang laban kontra droga. Isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kinilala ng Forbes magazine ngayong 2016 na pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Sa 74 na nasa listahan, pang-70 si Pangulong Duterte. Sinundan niya si US Vice President-elect Mike Pence habang ang leader ng teroristang grupong Al-Qaeda na si Ayman al-Zawahiri ang sumunod sa kanya. Inilarawan ng Forbes si Pangulong Duterte bilang isang pinuno na sasabihin ng anumang gusto niyang sabihin tulad ng pagmumura niya kay outgoing US President Barack Obama at pang-iinsulto umano niya sa mga kaaway sa politika, bagay na naglalagay sa kanya sa headlines ng mga balita. Si Russian President Vladimir Putin pa rin ang pinakamakapangyarihan sa listahan. Sinundan siya ni US President-elect Donald Trump, pangatlo si German Chancellor Angela Merkel, pang-apat si Chinese President Xi Jinping at panglima si Pope Francis. Dito sa bansa, very good pa rin ang net satisfaction rating ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, mas marami ng Pilipino ang sang-ayon na nakakasama sa international relations ang pagbamura ng Pangulo laban sa mga opisyal ng ibang bansa na hindi niya gusto. Batay sa pinakabagong survey ng SWS na inilabas ng pahayagang Business World, positive 63 ang nakuha ng Pangulo, isang puntos na mas mababa kumpara noong Setyembre. Sa 1,500 na respondents, 77% ang nagsabing kontento sila sa performance ng Pangulo, 13% ang hindi kontento, habang 10% naman ang hindi pa makapagdesisyon. Sa tanong naman na kung ang nakagawi ang pagmumura sa publiko ni Duterte sa mga banyagong opisyal na hindi niya gusto ay nakakasama sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at institusyon, 51% ang sang-ayon, 33% naman ang hindi sang-ayon, habang 17% ang undecided. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, posible nga raw makaapekto sa international relations ang paraan ng pananalita ng Pangulo. Pero hindi naman daw ito personal na pag-atake sa isang tao. Pagpapahayag lang daw ito ng nararamdaman niya ukol sa mga hindi pa nare-resolbang issue sa bansa. Dagdag pa ni Andanar, ang pagkilala ng Forbes magazine sa Pangulo ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Matapos ang 2-day state visit ng Pangulo sa Cambodia, diretsong Singapore naman siya para makipagpulong kina Singaporean President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong. Kabilang sa mga napag-usapan ang paglaban sa terorismo at kampanya kontra droga. We had defined the areas of our cooperation. We talked a lot about the areas of mutual cooperation, particularly in the field of the fight against terrorism, the fight against illegal drugs. Jessica, bukas ay may meeting with the Filipino community si Pangulong Duterte at inaasahang daduluhan daw ito ng 7,000 na mga Pinoy. Ito yung sinasabing pinakamalaking pagtitipon ng mga Pilipino dito sa Singapore. Jessica. Jam, alam mo ba kung ano ang main agenda na pag-uusapan ni Pangulong Duterte at na mga opisyal ng Singapore habang siya'y nandyan? Kasi may binanggit siya before he left, no, na kaya niya iniikot yung mga bansa ng ASEAN is para raw magkaroon ng unified stand ang ASEAN siguro patungkol sa mga problema dito sa parting ito ng mundo. Yes, Jessica, sabi ni Secretary Yasay, itong pagpupulong nila ay more of introductory, kumbaga magpapakilala, para mas magkakilanlan si Pangulong Duterte at yung ibang leaders ng ASEAN dahil tayo yung magiging chairman ng ASEAN sa susunod na taon. Sinabi rin ni Secretary Yasay na kabilang araw sa mga napag-usapan, yung kumbaga unified stance, or magkakaroon sila ng unified stance tungkol sa maritime security, sa paglaban sa transnational crime. So medyo general yung naging pag-uusap, pero kumbaga it's laying the groundwork
para doon sa magiging pagtutulungan ng mga ASEAN na leaders sa susunod na taon kapag yung Pilipinas na yung nag-share dito sa ASEAN, Jessica. Liwanagin din natin siguro na patungkol naman dito sa SWS survey kasi baka marami ang mag-misinterpret dun sa question na o yung survey results kung agree ba sila o disagree. Dun sa statement, yung exact statement na tinanong ng SWS ay kung agree ba kayo na makakasama sa relations ng Pilipinas sa ibang bansa ang ginagawang pagmumura ni Pangulong Duterte. Agree yung mas marami. Ibig sabihin, agree sila na makakasama and 37% kung hindi ako nagkakamali, 55 yata yung agree. 37 naman yung disagree. Ibig sabihin yung mga walang nakikitang diferensya o mali sa pagmumura ni Pangulong Duterte. Yes, Jessica, na sinasabi nga doon sa SWS survey na majority ang tingin nila sang-ayon sila doon sa tanong ng SWS na tinatanong kung tingin ba nila ay nakakasama doon sa imahe ng Pilipinas or yung pagmumura ni Pangulong Duterte. Napapansin naman natin dito kasi kinover din natin yung state visit niya sa Cambodia at sa Singapore, parang well-behaved naman si Pangulong Duterte. Wala naman siyang mga minumura na international figure o international organization. Sinabi rin ni Secretary Yasay na talagang nakakatuwa daw yung yung behavior ngayon or yung actions ngayon ni Pangulong Duterte because he's really kumbaga sumusunod siya sa protocol. I stand corrected. 51% yung agree na nakakasama ang pagmumura ni Pangulong Duterte sa relations ng Pilipinas sa ibang bansa. 33% yung disagree. Ibig sabihin, ito yung mga pabor pa rin sa pagmumura ng Pangulo, no? Na pagmumura ng Pangulo, ibig sabihin, hindi sila naniniwalang makakasama ito sa relations ng ating bansa sa ibang bansa. And I think significant din, we should point out na malaking percentage ng mga sinurvey, 17% undecided. Oo, Jessica, malaki yung 17% actually. And makikita natin sa mga susunod na linggo or susunod na buwan kung magkakaroon ba ng pagbabago doon sa behavior ni Pangulong Duterte at kung magkakaroon ng pagbabago doon sa response sa kanya or tingin sa kanya ng mga tao. Sabi naman ni Secretary Andanar, umaasa daw siya na yung mga hindi pa sumusuporta sa Pangulo ay magbabagong isip or at the very least, bibigyan daw ng tsansa yung Pangulo na kumbaga ipakita sa kanila na kaya niyang i-deliver kung ano man yung mga pinangako niya noong kampanya, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.